Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa kalangitan nang pumalaot si Anthony gamit ang kanyang lumang bangkang kahoy. Isa siyang mangingisdang nakatira sa liblib na baybayin ng barangay Sumanga sa probinsya ng Romblon. Mula pagkabata, nasanay na siya sa dagat. Wala na siyang ibang inasam kundi ang makahanap araw-araw ng sapat na huli upang maitaguyod ang kanyang inang may sakit at ang bunsong kapatid na si Eliza. Tahimik ang dagat ng araw na iyon. Tila ba may kakaibang kapayapaang bumabalot sa paligid. Napatingin si Anthony sa linaw ng tubig. Malalim at bughaw ang kulay nito, ngunit may kung anong kinang sa ilalim ng bangka niya ang pumukaw sa kanyang atensyon. Binaba niya ang kanyang lambat, ngunit imbes na hilaing may lamang isda, tila may kung anong mabigat ang nasalo nito. Hinila niya ito ng buong lakas. Tumambad sa kanya ang isang maliit na sako na tila gawa sa pinong tela. Napatitig siya rito, nagtataka. Pinuksan niya ito at laking gulat niya nang makita ang isang perlas, hindi basta-bastang perlas, kundi napakalaki, kasing laki ng isang itlog ng pato at kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw na tila may sariling liwanag. Hindi siya makapaniwala. Diyos ko, usal niya. Ito ba'y totoo? Agad siyang bumalik sa pampang, dala ang perlas. Sa kanyang isipan, isang swerte ito. Maaring maibenta niya ito sa malaking halaga. Ngunit pagdating sa kanilang kubo, agad napansin ng kanyang ina ang kakaibang aura na bumalot sa kanya. Anthony, mahinang wika ng matanda. Saan mo nakuha yang bagay na yan? Ito po'y nakuha ko sa dagat, inay, sagot niya. Siguro po'y isang biyaya ito. Mapapagamot na po kita. Ngunit imbes na matuwa, namutla ang kanyang ina. Isoli mo yan, anak. Ang mga perlas ng dagat ay hindi basta kinukuha, lalo na kung may sariling liwanag. Baka iyan ay mula sa mga nilalang na hindi natin lubusang nauunawaan. Pinilit ni Anthony na huwag pansinin ng babala. Sa gabing iyon, inipon niya ang kanyang mga plano. Ipagbibili ang perlas sa lungsod. Itatayo ang isang maliit na tindahan at magpapagamot ng lubusan si inay. Ngunit nang siya'y matulog na, hindi siya agad dinalaw ng antok. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang tila awit mula sa may baybayin. Isang malamyos, malungkot na himig. Tumayo siya, hawak ang lampara at lumabas ng bahay. Sa buhanginan, may aninong nakaupo sa isang bato malapit sa dalampasigan. Isa itong batang babae, hubad, ngunit may balat na makintab at tila may kaliskis sa bandang balikat. May buhok itong pilak, mahaba't umaalon sa hangin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Anthony, nanginginig. Lumapit ang bata at sa tinig na parang hangin, nagsalita. Isinauli mo ba ang hindi para sa iyo? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Ang perlas, akin yon? Sagot ng batang sirena, ang mga mata ay parang salamin ng dagat, malalim at mapanganib. Kung hindi mo isasauli, may kapalit ang pag-aari ng hindi iyo. Napalunok si Anthony. Ang lamig ng hangin ay tila dumoble. Tumingin siya sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang bigat ng perlas sa kanyang bulsa, ngunit tila ba may kung anong mabigat ding dumagan sa kanyang puso. Isauli mo bago ang ikatlong araw. Bulong ng batang sirena, sabay lumubog sa dagat parang bula ng alon. Naiwang mag-isa si Anthony sa dilim, habang ang alon ay tila umuukil-kil ng babala sa kanyang pandinig. Kinabukasan, hindi makapaniwala si Anthony sa naranasan niya. Sa isip-isip niya, baka bunga lang iyon ng pagod at antok. Ngunit nang muli niyang hawakan ang perlas, naramdaman niya ang malamig na dampi nito sa kanyang balat. Hindi tulad ng karaniwang bagay. Tila ba buhay ito? May tibok, may buntong hiningang hindi mo maririnig
ngunit madarama. Habang nag-aalmusal silang mag-iina, napansin ni Elisa ang kakaibang anyo ng kanyang kuya. "Kuya, bakit ang lalim ng iniisip mo?" tanong ng bata. "Wala ito," sagot ni Anthony habang pilit itinatago ang kaba. "Napagod lang ako kahapon sa pangingisda." Ngunit kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi mawala sa isipan niya ang batang sirena. Ang kanyang mga mata, ang tinig nitong dumadaloy tulad ng agos ng dagat. At higit sa lahat, ang babala nito, "Isauli mo bago ang 3 araw." Lumipas ang buong araw na tila ba may matang nakatingin sa kanya mula sa tubig. Hindi siya lumusong sa dagat. Sa halip, iniwasan niya ito na natiling abala sa gawaing bahay. Ngunit sa tuwing siya'y mapapatingin sa perlas, nakikita niyang tila nagbabago ang kulay nito mula sa puti tungo sa malabughaw na pilak, parang buwan na naliligo sa tubig. Kinagabihan, muling dumalaw ang awit. Hindi na siya lumabas, ngunit naririnig niya ito. Malungkot, malamig at tila tumatawag. Niyakap niya ang perlas, itinago sa kahon at sinarado ang mga bintana ng bahay. Ngunit sa kanyang panaginip, muling lumitaw ang batang sirena. Nasa ilalim siya ng dagat. Wala siyang hinihinga, ngunit hindi siya nalulunod. Sa kanyang harapan ay ang sirena. Nakalutang, ang mahabang buhok nito'y lumulutang sa tubig tulad ng mga dahong inaanod ng alon. Sa likod nito, may mga nilalang na kalahating tao, kalahating isda. Ang mga matang pula, ang mga kukoy mahahaba. "Isauli mo na, Anthony." Wika ng batang sirena sa panaginip. "Hindi ito laruan. Hindi ito para sa tao. Iyan ay puso ng aming lahi. Kung hindi mo ito ibabalik, hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi ang buong nayon mo." Pagbangon niya kinabukasan, basang-basa ang kanyang mga paa. Tumitig siya sa sahig. May bakas ng tubig alat mula sa pintuan ng bahay papasok sa kanyang silid. Napalunok si Anthony. Hindi na ito basta panaginip lang. Nagpasya si Anthony na itago ang perlas sa pinakaliblib na bahagi ng kanilang bahay sa ilalim ng lumang baul ni Ama na may mga gamit pang pandagat at antigong rosaryo. Ibinalot niya ito sa basang tela, sa kanilagyan ng matibay na tali ang baul para siguradong hindi basta makuha ng kung sino man o ng kung anuman. Ngunit kahit anong pagtatago ang gawin niya, nararamdaman niyang hindi siya ligtas. Sa bawat hakbang, sa bawat paglingon, tila may malamig na hininga sa batok niya. Parang may nagmamasid sa kanya sa bawat sulok ng bahay. Kinagabihan, dinalaw silang mag-iina ng isang matandang mangingisda mula sa kabilang purok. Si Mang Ulyo, kilala sa barangay bilang kwentista ng mga alamat at babala. Kasama nito ang apong si Jorem, isang tahimik na batang halos kasing edad ni Eliza. "Anthony," wika ng matanda habang pinupunasan ng pawis sa noo. May kakaibang galaw sa dagat nitong mga araw. Hindi na bumabalik ang ilang mangingisda. At kagabi, nakita ng mga kabataan sa may batuhan ang isang aninong may buntot ng isda at buhok na pilak. Napatingin si Anthony kay Mang Ulyo. Hindi niya agad alam kung paano sasagutin ang matanda. Naroon ang takot at kaba. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba ito ng kanyang mga kababaryo o siya'y pagbibintangan pa. "Baka po mga anino lang ng buhawi yon," sabi niya, pilit ngumiti. "O baka mga batang nagtatampisaw." "Hindi basta anino yon, iho," sagot ng matanda. Nakita rin ito ng ilang matatanda sa panaginip. Isa lang ang sinasabi ng lahat, may ginising na diwa sa ilalim ng dagat. Tahimik ang bahay matapos ang pag-alis ni Mang Ulyo. Si Elisa, na dati masigla at madaldal, ngayoy tahimik na lang. Wala ring imik si inay, ngunit halatang hindi siya mapakali. Dakong hating gabi, muling narinig ni Anthony ang pag-awit. Ngunit ngayon, may kasama na itong ibang tinig. Hindi isa, hindi dalawa, kundi daan-daang tinig, kumakanta ng parehong malungkot at makapangyarihang himig. Tila pag-iyak ng tubig sa ilalim ng buwan.
Hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang lampara, dinampot ang bangkito at lumabas patungo sa tabing dagat. Doon, nakita niya ang hindi malilimutan kailanman. Sa batuhan, sa tapat ng kanyang bangka, may mga nilalang na lumulutang sa tubig. Kalahating tao, kalahating isda. Ang mga matay kumikislap, ang mga palad ay may matutulis na kuko. Sa gitna ng mga ito, naroon ang batang sirena, nakatayo sa ibabaw ng alon na para bang ang dagat mismo ang sumusuporta sa kanyang hakbang. "Anthony," muling wika ng sirena, "2 gabi na lang. Hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin," sagot niya. "Ayokong masaktan kayo pero ayokong mawala ang perlas. Isa lang yon, isang pagkakataon para sa pamilya ko." Sumigaw ang batang sirena at lumakas ang alon. Ang mga nilalang sa kanyang likuran ay nagsimulang lumapit sa pampang. "Hindi mo nauunawaan," sabi ng sirena. "Hindi lang basta perlas ang kinuha mo. Kinuha mo ang puso ng karagatan. Kapag hindi ito naibalik, magsisimula ang lagnat ng alon, isang sumpang dadaloy sa lupa, sa hangin at sa katawan ng lahat ng nakatira sa baybayin." Lumakas ang hangin. Nagsimula ng dumagundong ang ulap. Sa malayo, tila may papalapit na malalaking alon kahit walang bagyo. Bigla na lamang napansin ni Anthony na ang dagat ay hindi nabughaw. Ito'y naging pula. Umagang-umaga pa lamang ay may kakaibang katahimikan na sa buong baryo. Wala ang sigawan ng mga batang naglalaro sa baybayin. Wala ang hiyawan ng mga nanay na namimili ng isda sa dalampasigan. Ang mga bangka, lahat ay hindi lumayag. Ang dagat, na dati asul at maaliwalas, ngayoy madilim, tila galit at may tinatagong hinanakit. Nagising si Anthony sa init na hindi karaniwang maramdaman sa ganitong panahon. Pagdungaw niya sa bintana, nakita niyang may ilang mangingisda ang natutumba, nilalagnat, nanginginig at tila pinupulikat. "Tay!" sigaw ni Elisa mula sa silid ng inay nila. "Si inay po, mainit ang katawan." Dali-daling pumasok si Anthony sa silid. Namumutla si Aling Mercy. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan, nanginginig ang mga kamay. Hindi ito karaniwang lagnat, bulong ni Anthony sa sarili. Mula ito sa dagat. Biglang kumalabog ang pinto. Isa sa mga kapitbahay, si Mang Ben, isang matandang mangingisda, ay tumatakbo at pawis na pawis. "Anthony!" sigaw niya. "May mga bangkay sa baybayin. May 3 nang namatay at ang iba, hindi na makapagsalita, parang nawala ang ulirat." Sumama si Anthony sa dalampasigan. At totoo nga, 3 lalaki ang nakahandusay sa buhangin. Ang mga matay mapuputi at ang balat ay parang pinaso ng malamig na tubig alat. Ang mga labi nila ay kulay itim. "Anong klaseng sakit ito?" tanong ni Kapitan Enrico, ang pinuno ng baryo. "Parang sumpa." Nagtama ang mga mata nila ni Anthony. Ngunit hindi nagsalita si Anthony. Pinigil niya ang anumang pahiwatig ng katotohanan. Sapagkat ang lalim ng kanyang konsensya ay hindi pa handang aminin sa madla na siya ang may hawak ng bagay na nagsanhi ng lahat. Bumalik siya sa bahay at sa kahong pinagtataguan ng perlas ay napansin niyang nagbabago na ito. Mula sa dati nitong maputing liwanag, ngayon ay tila may sumisingaw na usok na bughaw at itim. Sa tuwing hinahawakan niya ito, napapaso ang kanyang mga palad. At habang gabi dumarating, lumalakas ang bulong sa kanyang tenga. "Isauli mo na, isauli mo na, isauli mo na." Muli siyang nanaginip. Ngunit ngayong gabi, hindi siya lumubog sa dagat. Sa halip nasa isang sirang nayon siya. Basang-basa ng tubig alat ang bawat bahay. At ang mga tao'y natutumba isa-isa. May sirenang umiiyak sa gitna ng baryo, habang sa paligid niya'y may dambuhalang nilalang. Isang reyna ng dagat. May korona ng korales at mga matang kumikislap tulad ng kidlat sa ilalim ng tubig. "Ito ang huling babala, Anthony,"
sabi ng batang sirena habang yakap-yakap ang perlas. Ang karagatan ay buhay. Kapag ninakawan mo ito ng puso, dadanak ang kamatayan sa lupa. Pagkagising niya, pawis na pawis si Anthony. At sa labas ng kanilang bahay, naroon si Mang Ulyo. Sa kanyang tabi, may hawak siyang lumang kwintas na may butil ng kabibe at isang tansong anting-anting. Alam ko na ang ginawa mo, Anthony. Aniya, mahina ngunit mabigat ang tinig. At alam ko rin kung saan galing ang perlas na yan. Napakurap si Anthony. Paano? Matagal nang may kasunduan ang mga ninuno natin sa mga nilalang sa ilalim ng dagat. Bawat 3 siglo, muling isisilang ang perlas ng dalisay, ang puso ng karagatan. Isa lang ang patakaran. Bawal itong angkinin ng tao. Tahimik si Anthony. Hindi niya kailanman inakalang ang maliit na perlas na iyon ay siyang magiging mitya ng pagkawasak ng kanyang baryo at marahil ng kanyang pamilya. May oras pa, sabi ni Mang Ulyo. Pero hindi mo pwedeng ibalik yan basta-basta. Kailangan mong sumuong sa ilalim ng dagat. Hindi makapagsalita si Anthony habang nakatitig kay Mang Ulyo. Sa kanyang mga kamay ay nanatiling kumikislap ang perlas. Tila ba mas lalo pang tumitindi ang liwanag nito kapag may nagsasalita tungkol sa dagat o sa sumpa. Kung gusto mong itama ang lahat, sabi ng matanda habang itinatali ang kwintas ng kabibe at tansong anting-anting sa kamay ni Anthony, kailangan mong bumalik sa ilalim ng dagat, hindi sa pampang, hindi sa bukana ng ilog, kundi sa mismong pusod ng karagatan. Paano, Mang Ulyo? Tanong ni Anthony, nanginginig ang boses. Hindi ako sirena, tao lang ako. Paano ako makalalangoy ng ganun kalalim? Hindi mo kailangang lumangoy, Anthony. May daan. Isang lumang lagusan. Isa itong sagradong lagusan ng mga unang tagapangalaga ng perlas. Noon pa man ang ating mga ninuno ay may kasunduan sa mga nilalang ng karagatan. At may iilan lang ang nakakaalam ng daang ito. Tumingin si Mang Ulyo sa himpapawid. Maitim ang langit, walang buwan. Ang hangin ay malamig, may halong alat. At sa di kalayuan, umaalimbukay ang ulap sa gitna ng dagat. Parang may bagyong bubulaga. Ngayong gabi, sabi ng matanda, bubukas ang lagusan. Ngunit isang beses lamang ito sa isang siglo. Kung hindi mo maibalik ang perlas bago ito magsara, hindi lang ang baryong ito ang sisirain ng lagnat ng alon, kundi pati ang lahat ng baybayin mula rito hanggang sa mga isla ng Visayas. Hindi makapaniwala si Anthony. Pumasok siya sa bahay, tiningnan si Elisa at ang kanyang inang nakahiga pa rin, mainit ang katawan. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Gabi. Sa gilid ng isang batong dambuhala sa silangang bahagi ng baryo. Nandoon si Anthony, nakasuot ng panlumang barong may tinahiyang anting-anting sa dibdib. Sa kanyang bulsa ay ang perlas, balot sa dahon ng pandan at nilagyan ng asin sa paligid. Ayon sa bilin ni Mang Ulyo. Hindi mo pwedeng buhatin ang perlas ng walang basbas. Paalala ni Mang Ulyo, kaya ko binigay sa iyo ang kwintas ng mga tagapamagitan. Yan lang ang magliligtas sa iyo kapag hinarap mo ang mga bantay. Mula sa gitna ng mga batuhan ay biglang bumukas ang lupa. Pumulandit ang bughaw na liwanag at sumingaw ang malamig na hamog. Lumitaw ang isang malalim na lagusan, tila kuweba na pinanday mismo ng tubig at oras. Kailangang ikaw lang ang pumasok, ani Mang Ulyo. Walang pwedeng sumama. Pagdating mo sa dulo ng lagusan, hanapin mo ang duyan ng puso. Doon mo ibabalik ang perlas. Tahimik na tumango si Anthony. Huminga siya ng malalim, saka pumasok sa lagusan. Ang loob nito ay madilim, ngunit tila pinapatnubayan ng liwanag ng perlas. Ang mga dingding ay gawa sa korales. May mga ukit ng sirena, dambuhalang pusit at mga matang tila buhay at sumusunod sa kanyang galaw. Sa bawat hakbang niya,
May naririnig siyang awit. Awit ng mga nilalang sa ilalim. Nakalulungkot, tila dasal, tila huling habilin. Maya-maya naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Mabilis ang yabag. Huminto siya. Mula sa likod, lumitaw ang batang sirena. Hindi pa huli ang lahat, anito. Ngunit hindi madali ang pagbabalik. Bago mo marating ang duyan ng puso, kailangang humarap ka muna sa mga bantay. Ang una, ang tagapagtimbang. Biglang lumindol sa loob ng kuweba. Lumabas mula sa anino ang isang dambuhalang nilalang. May katawan ng tao, ngunit ang muka ay salamin. Ang tinig nito'y malalim, parang alon na bumabangga sa bangin. "Anthony," wika nito, "ikaw na kumuha ng puso ng karagatan. Handa ka na bang timbangin ang iyong puso?" Hindi nakasagot si Anthony. Ngunit sa kanyang dibdib ay tila may humigpit na bigat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya at pangambang baka hindi sapat ang kanyang pagsisisi. "Huwag kang magsinungaling," dagdag ng nilalang. "Ang puso ng tao ay may bigat. Ang tunay na pagsisisi ay may kabayaran. Ang kasinungalingan ay may lason." Mula sa harap ng nilalang, lumitaw ang dalawang timbangan. Sa kanan, ilalagay mo ang iyong hiling. Sa kaliwa, ang iyong intensyon. At dahan-dahang inilagay ni Anthony ang kanyang kamay sa kanang bahagi. "Ang hiling ko," bulong niya, "ay kaligtasan ng aking pamilya, ang baryo, si inay, si Elisa, ang mga tao sa dagat." Pagkatapos, nilagay niya ang kamay sa kaliwa. "Ang totoo, kinuha ko ang perlas hindi lang dahil sa kagandahan nito, kundi dahil sa takot. Takot sa kahirapan. Takot na mawalan kami ng pag-asa. At oo, dahil sa kagustuhan kong tumakas sa pagiging walang-wala." Sandaling katahimikan. Tumunog ang timbangan. At dahan-dahang lumiwanag ang salamin sa mukha ng nilalang. Dito, nakita ni Anthony ang sarili niya. Hindi bilang mangingisdang takot, kundi bilang ama't anak na handang magsakripisyo para sa tama. "Dumaan ka," sabi ng nilalang. "Ngunit mag-ingat. Mas matindi ang susunod na bantay." Madilim pa rin sa loob ng lagusan, ngunit may nagbabagong liwanag sa bawat hakbang ni Anthony. Minsan, kulay asul. Minsan, puti. Minsan, tila pula, tila babala. Habang lumalalim ang kanyang nilalakaran, nararamdaman niyang bumibigat ang hangin. Hindi ito gaya ng karaniwang hangin sa kuweba. Ito'y parang may lamig na galing sa loob ng kanyang dibdib. Isang lamig na hindi dulot ng hangin kundi ng alaala ng mga lihim na matagal na niyang nilimot. "Malapit na tayo," bulong ng batang sirena na sa di malamang dahilan ay tila mas nagiging mahina habang sila'y lumalapit. Ang mga palikpik nito ay kumukupas at ang ningning ng kanyang mga matay unti-unting nauupos. "Bakit ka nang hihina?" tanong ni Anthony, patuloy sa paglakad. "Dahil ako ay bahagi ng perlas," sagot nito. At habang papalapit ito sa pinagmulan, ako naman ay bumabalik sa aking pagiging alaala. Hindi ako buong nilalang, Anthony. Ako ay nilikha mula sa dalisay na hiling ng isang pusong mapagbigay. Napahinto si Anthony. Gusto niyang tanungin pa, ngunit biglang yumanig ang paligid. Mula sa mga dingding ng lagusan ay lumitaw ang mga ugat ng itim na korales na parang mga galamay, at sa gitna ng daanan ay lumitaw ang isang dambuhalang pintuang yari sa salamin at perlas. Mula sa harap nito, lumitaw ang isa pang nilalang. Babae ito. May mahabang buhok na parang alon, mga matang kulay asul na kumikislap sa dilim, at boses na malamig gaya ng tubig sa gabi. "Ako si Inang Katapatan," wika nito. "Ako ang ikalawang bantay ng lagusan. Bago ka makapasa, kailangan mong harapin ang mga salitang hindi mo kailanman binigkas. At ang mga lihim na itinago mo kahit sa sarili mo. Sa isang kumpas,
Lumitaw ang 3 salamin sa paligid ni Anthony. Isa sa kanan, isa sa kaliwa, at isa sa kanyang harapan. Sa salaming ito, turo ng nilalang sa kanan, makikita mo ang sinungaling na bersyon ng sarili mo, ang Anthony na itinago mo sa mga kaibigan, sa ina mo, at sa batang sirena. Lumitaw sa salamin ang imahe ni Anthony, nakangiti, ngunit may mga matang puno ng inggit, lungkot at takot. Nakita niya ang sarili habang itinatago ang perlas sa ilalim ng bangka, habang pinapanood ang batang sirena na nahihirapan ngunit wala siyang ginawa. Sa salaming ito, turo ng nilalang sa kaliwa, makikita mo ang mga salitang hindi mo kailanman sinabi, mga pangakong binitiwan pero hindi tinupad, mga damdaming kinimkim sa katahimikan. At lumitaw sa salamin ang imahe ng kanyang ina, nilalagnat, habang naririnig ang tinig ni Anthony sa isip nito. Inay, hindi kita kayang iligtas. Hindi ako sapat. Mula sa parehong salamin ay lumitaw rin si Eliza. Hawak ang kamay ni Anthony, habang ito'y nagsasabi, babalik ako para sa'yo. Pero alam niyang hindi siya nagbalik agad. Nagdalawang isip siya. Tumakbo siya palayo. At sa huli, tinuro ng nilalang ang salamin sa gitna. Dito mo makikita kung sino ka talaga at kung may natitira pang katapatan sa puso mo. Huminga ng malalim si Anthony. Lumapit siya sa gitnang salamin. At doon, nakita niya ang kanyang sarili, payak, pagod, duguan ang paa mula sa mahabang paglalakad sa lagusan. Pero sa mga mata niya, naroon ang isang liwanag na hindi niya nakita sa ibang salamin. Pagmamahal, tapang, at tunay na pagsisisi. Tumulo ang luha ni Anthony, at sa bawat patak ng luha sa sahig, tila unti-unting nabasag ang mga imahe sa paligid. Naglaho ang 2 salamin, at ang nilalang sa harap niya ay tumango. Hindi perpekto ang katapatan, wika nito. Ngunit sapat ang tapang para humarap sa sarili mong anino. Bumukas ang pintuan sa likuran ng bantay at muli sumilay ang bughaw na liwanag. Dama ni Anthony na malapit na siya sa duyan ng puso. Ngunit bago siya tumuloy, nahulog sa lupa ang isang piraso ng alahas mula sa kanyang kwintas. Agad niya itong pinulot. Isang sirang kabibe. Ang kwintas mo'y punit, wika ng batang sirena, halos hindi na makalutang. Malamang na ito'y hudyat, na sa susunod na silid, walang agimat ang makapagliligtas sa'yo. Tumingin si Anthony sa malayo. May isa pa siyang dapat harapin. Ang 3 bantay. Ang tagapagsubok ng sakripisyo. At sa dulo ng lagusang iyon, ang katotohanang babago sa lahat, sa kanya, sa batang sirena at sa perlas na naging sanhi ng lahat ng ito. Ang hangin ay tila naging mabigat na ulap na bumalot sa kanilang daanan. Tahimik ang lahat, walang tunog ng tubig, ni ng sariling yabag ni Anthony. Pumasok sila sa isang malawak na silid, hugis bilog, at sa gitna ay may altar na yari sa puting korales at ginto. Doon ay may isang trono, at sa trono ay may nakaupo. Isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit ang ulo ay natatakpan ng maskara na hugis isda at ang katawan ay natatakpan ng lumang balabal na parang hinabi mula sa buhangin at alon. Ako ang 3 bantay, sambit ng nilalang, mababa ang tinig, tila bumubulong sa loob ng isipan. Ako ang tagapagsubok ng sakripisyo. Si Anthony ay napalunok. Sa tabi niya, ang batang sirena ay halos wala ng lakas, waring malalaglag sa sahig ng kuweba. Ano ang kailangan kong gawin upang makapasa? Tanong niya, inaasahang magiging madugo ang susunod. Ngunit tumayo ang bantay at itinuro ang altar. Narito ang 3 pagpipilian, sabi nito. At kailangan mong pumili, ngunit sa bawat pagpili may nawawala. Walang daan palabas na walang kapalit. Lumabas mula sa sahig ang 3 bagay.
Isang perlas, mas makintab pa sa kanyang napulot. Isang maliit na sisidlang gawa sa kabibe, may laman itong gintong buhangin. At isang pusong kulay bughaw, tumitibok ng dahan-dahan. Lumapit si Anthony. Hinawakan niya ang perlas at biglang bumalik sa kanyang isipan ng kanyang ina. Naghihirap sa banig, nangangarap ng kaginhawaan. Isa itong simbolo ng yaman, ng lunas, ng kinabukasang pangarap ng isang anak para sa ina. Kung pipiliin mo ang perlas, wika ng bantay, maaari kang umalis sa lugar na ito nang taglay ang kayamanang higit pa sa inaakala mo. Gagaling ang iyong ina at hindi na muling maghihirap. Tumulo ang luha sa mata ni Anthony. Nilapitan naman niya ang sisidlang buhangin. Nanghipo siya at tila ba nawala ang bigat ng mundo. Biglang naalala niya ang kanyang ama, isang mangingisdang nawala sa gitna ng dagat, hindi na natagpuan. Ang buhangin ay simbolo ng oras, ng pagbabalik, ng panibagong simula. Kung pipiliin mo ang sisidlan, bulong ng bantay, magkakaroon ka ng pagkakataong ibalik ang isa sa mga nawala sa iyo. Ngunit kapalit nito, mawawala sa mundo ang batang sirena. Siya'y maglalaho gaya ng bula. At sa huli, nilapitan niya ang pusong bughaw. Tumitibok ito ng tila kasabay ng sariling puso ni Anthony. Bigla siyang nakaramdam ng init, ng lambing, ng koneksyon. Naramdaman niya ang batang sirena sa likuran niya. Pabagsak, unti-unting nagiging tubig. Nasa loob ng pusong iyon ang huling enerhiya ng nilalang. Kung pipiliin niya ito, maililigtas niya ang sirena. Mananatili itong buhay. Ngunit, sabi ng bantay, kapalit nito ay mananatili ka rito magpakailanman. Hindi ka na makababalik sa mundo ng tao. Nalumo si Anthony. 3 pagpili, 3 kapalit. Kayamanan para sa pamilya. Pagbabalik ng nakaraan kapalit ng buhay ng isa. O kaligtasan ng bagong kaibigan kapalit ng sarili niyang kinabukasan. Tahimik ang silid. Walang gumagalaw maliban sa patak ng luha ni Anthony sa marmol na sahig. Lumuhod siya at muling tiningnan ng batang sirena. Nangihina ito ngunit nakangiti pa rin sa kanya. Anthony, bulong nito, hindi ako totoo. Isa lang akong alaala ng kabutihan. Kaya kung ako ang sakripisyo, tatanggapin ko. Hindi, bulong ni Anthony, nanginginig ang boses. Hindi mo kailangang mawala. Lumapit siya sa altar. Tinapik ang pusong bughaw. Ngunit hindi ito agad kinuha. Tumingin siya sa langit-langit ng kuweba at marahang pumikit. Handa na ako, sambit niya. Kinuha niya ang pusong bughaw at sa isang iglap, bumulusok ang liwanag mula sa altar. Niyanig ng malalakas na alon ng paligid, bumukas ang lagusan sa likuran ng bantay at ang batang sirena ay biglang lumiwanag. Ngunit si Anthony ay unti-unting nababalutan ng itim na kabibe. Dahan-dahang tinatakpan ang kanyang katawan ng mga alon ng itim na buhangin habang unti-unti siyang napupuno ng liwanag sa loob. Isang pusong handang magsakripisyo, sambit ng bantay, ipinanganak na isang tao, mamamatay bilang bantay. Nagising ang batang sirena sa kanyang pagkakatuwag. Anthony, huwag! Huwag mong iwan! Ngunit ngumiti lamang ang mangingisda kahit paunti-unting nawawala ang kanyang anyo. Salamat sa paalala na may kabutihan pa rin sa dagat na ito. At sa isang iglap, siya ay naging liwanag. Sa labas ng kuweba, lumitaw ang batang sirena, buo, malakas, at may hawak na perlas. Sa kanyang tabi, ang tubig ay kumalma. Ang langit ay luminaw. Ngunit ang lugar kung saan siya tumingin, ang pinanggalingan ng liwanag, ay wala na si Anthony. O baka, naroon pa rin siya. Bilang bagong bantay ng duyan ng puso. Tahimik ang ibabaw ng dagat habang sumisikat ang araw sa silangan. Ang ginintuang liwanag ng umaga ay kumakalat sa ulap at tubig na wari sa lamin ng langit.
Sa ibabaw ng mga alon, lumulutang ang isang batang sirena. Buo na, malakas, at may hawak na isang makinang na perlas sa kanyang palad. Naiwan na niya ang kuweba. Naiwan na niya si Anthony. Ngunit hindi niya naiwan ang bigat sa kanyang puso. Anthony! Mahinang bulong ng batang sirena habang nakatingin sa perlas na iniwan nito sa kanya. Sa bawat kirot ng kanyang dibdib, naaalala niya ang kabutihan ng taong iyon. Isang mangingisdang walang kapalit na isinakripisyo ang sarili para sa kanya. Isang nilalang na hindi naman niya kilala ng lubusan, ngunit pinili siyang iligtas. Sa kabilang dako, sa baybayin ng kanilang baryo, nagkakagulo ang mga tao. Nakita niyo si Anthony? Sigaw ni Mang Victor, ang matandang kapitan ng mangingisda. Hindi pa ho siya umuuwi mula nang pumalaot kahapon, sagot ng isa. Si Aling Lourdes, ina ni Anthony, ay hindi na mapakali. Hawak ang lumang damit ng anak, nakaupo sa harap ng kanilang dampa habang walang imik ang luha na bumabagsak sa kanyang pisngi. Anak ko! Ang balita ng pagkawala ni Anthony ay kumalat sa buong baryo. Akala ng lahat nalunod o inagaw ng malalakas na alon sa gitna ng laot. Walang bangkay, walang bakas, tanging katahimikan ng dagat ang iniwan. Ngunit sa mismong araw na iyon, habang ang baryo ay nalulugmok sa lungkot, may kakaibang nangyari. Isang batang babae na basang-basa ang buhok at may balat na tila mapusyaw na perlas ang biglang nakita sa pampang. Nasa di kalayuan sa dampa ng pamilya ni Anthony. Hinimatay siya roon, yakap-yakap ang isang perlas na sinlaki ng palad ng sanggol. Napansin siya ni Aling Lourdes. Nene? Tanong nito habang nilapitan ng bata. Paglapit niya, biglang lumiwanag ang perlas. Tumigil sa pag-ihip ang hangin at sa loob ng isang iglap, parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tanging maririnig ay tibok ng puso ng matandang ina. Tumingin sa kanya ang batang sirena. Napaluhod si Lourdes sa gulat. Hindi po ako masama, marahang wika ng bata. Ako po ang niligtas ng inyong anak. Napaatras si Lourdes, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Bagkus, tila naramdaman niyang totoo ang sinasabi ng nilalang sa harap niya. May kakaibang kapayapaang bumalot sa kanyang katawan. May sinseridad sa boses ng bata. Si Anthony, nasaan siya? Halos pabulong na tanong ni Lourdes. Ang batang sirena ay tumingala sa langit. Nasa lugar kung saan ang puso ng dagat ay bantay ng kabutihan. Umiyak si Lourdes. Hindi niya maunawaan ang lahat ng sinabi ng nilalang, ngunit alam niya sa kanyang puso na totoo ang lahat. Tiningnan niya ang perlas, at sa mismong sandaling iyon, ang kanyang katawan ay nakaramdam ng init, at ang matagal nang iniindang sakit sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Kumaling siya, at lumakas ang kanyang pakiramdam. Nang sumunod na araw, ginising ng kakaibang kaganapan ng baryo. Ang dagat ay naging masagana, ang mga lambat ay puno ng isda, ang mga bangka ay hindi nabubutas, at ang mga mangingisda ay tila inaakay ng alon sa mga lugar na may maraming huli. Para bang may kamay na naggagabay sa kanila sa ilalim ng tubig. Isang matandang manghuhula sa baryo ang nagsabing, may bagong espiritu na ang dagat, isa siyang bantay, isa siyang nilikhang bunga ng kabayanihan. At sa pusod ng dagat, sa kuweba kung saan nawala si Anthony, isang matayog at mahiwagang anyo ang nakaupo sa trono ng liwanag. Ang kanyang balat ay tila bato ng dagat, ngunit ang kanyang mga mata ay kay Anthony pa rin. Mapagmalasakit, mabait, at puno ng determinasyon. Tahimik niyang binabantayan ang duyan ng puso, pinoprotektahan ang kalaliman mula sa mga naghahangad ng kapangyarihan. Samantala, ang batang sirena ay nananatili sa pampang. Tinanggap na ng mga tao sa baryo. Pinangalanan siyang Perla ayon sa huling regalong iniwan ni Anthony.
Lumaki siyang tinuturing na tagapagtanggol ng dagat. Sa bawat batang nais mangisda, siya ang nagbibigay ng gabay. Sa bawat bagyong dumarating, siya ang unang umaawit sa hangin upang tumigil ang ulan. At tuwing gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, palihim siyang lumulubog sa dagat at tumitingala sa kuweba sa ilalim ng karagatan. "Salamat, Anthony," bulong niya. "Hindi kita makakalimutan." Makalipas ang ilang buwan mula nang tanggapin ng baryo si Perla bilang tagapangalaga ng dagat, tila bumalik na sa normal ang lahat. Masaganang ani ng isda, kalmadong alon, at masayang pamumuhay ang muling naging ritmo ng bawat araw sa tabing dagat. Subalit sa ilalim ng katahimikang iyon ay unti-unting gumagapang ang isang kadilimang matagal nang natutulog, isang nilalang na minsang itinaboy ng sinaunang espiritu ng karagatan, at ngayoy muling gumigising sa pagkakatulog, naakit ng liwanag ng isang natatanging perlas. Sa pinakailalim ng dagat, malapit sa pusod ng karagatan, isang pugad ng itim na korales ang biglang gumalaw. Ang mga isda na dati malayang lumalangoy doon ay nagtakbuhan. Ang mga halamang dagat ay unti-unting namumutit na tutuyo. Isang aninong walang tiyak na anyo ang unti-unting humihiwalay mula sa pusod ng dilim. Ang perlas ng duyan ng puso, bumalik na at may bagong tagapagdala. Bulong ng anino habang lumulutang-lutang sa tubig na tila walang bigat. Ito ang si Rock, isang dating tagapangalaga ng dagat na ipinatapon at isinumpa matapos ang pagtatangka nitong agawin ang perlas upang gamitin sa sariling kapangyarihan. Sa loob ng 1,000 taon, siya'y ikinulong sa ilalim ng itim na kailaliman ng karagatan. Ngunit ngayong buhay na muli ang perlas, nagising rin siya. Samantala, si Perla ay lumaki na ng bahagya, naging isang dalagitang sirena na may kakayahang lumakad ng ilang oras sa lupa, bunga ng himala ng perlas na iniwan ni Anthony. Tinuruan siya ni Aling Lourdes ng mga gawaing bahay, ng pagmamalasakit sa kapwa, at ng pagiging mabuting nilalang kahit paiba siya. Ngunit sa mga nakalipas na araw, nakaramdam si Perla ng kakaibang init sa kanyang dibdib tuwing hahawakan ng perlas. Minsan itong lumiwanag ng walang dahilan at may mga pagkakataong parang may naririnig siyang boses sa kanyang isipan. Bantayan mo ang puso ng dagat. Bantayan mo ang sarili mo. "Anthony?" bulong niya minsan habang nakatitig sa perlas, ngunit hindi siya sinasagot. Tanging tunog ng alon at ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Sa kabila ng babalang iyon, ipinagpatuloy ni Perla ang kanyang tungkulin bilang gabay ng mga mangingisda. Madalas siyang makikitang nakaupo sa dulo ng bangka, kumakanta ng mga awiting dagat habang ang mga lambat ay puno ng huli. Ang mga bata sa baryo ay natutong lumangoy sa tulong niya, at kahit ang matatanda ay natutong igalang siya bilang bantay ng batisan. Ngunit sa gabi ng kabilugan ng buwan, habang lahat ay natutulog, isang bangkang pangisda ang biglang natagpuang sirang-sira sa may gilid ng pampang. Punit ang lambat at wala ang dalawang mangingisdang sakay nito. Walang ingay, walang palatandaan ng labanan. Tanging iisang bagay lang ang naiwan. Itim na korales na naglalabas ng malamig na usok. Agad itong dinala kay Perla. Pagkakita niya sa korales, nanlaki ang kanyang mata. Agad siyang napaupo at napakapit sa dibdib. Lalong umiinit ang perlas sa kanyang palad. Si Rock. Isang pangalan ang biglang lumabas sa kanyang isipan. At sa likod ng alaala, isang imahe ang dumaan. Isang dambuhalang nilalang na may mahabang mga galamay, balat na tila usok at mata na pulang-pula. Hindi ito basta halimaw. Isa itong nilalang na minsan na niyang narinig mula sa kwento ni Anthony, ang sinumpang espiritu ng dagat na itinatakwil ng liwanag. Kinabukasan, tinipon ni Perla ang mga mangingisda at si Aling Lourdes sa gitna ng baryo.
May paparating na panganib, Anya. Isang nilalang mula sa kailaliman. Kailangan nating maghanda. Hindi na sapat na tayo'y masagana sa isda. Ngayon ay kailangang protektahan ang ating buhay. Nene, hindi ka namin maintindihan. Ano bang nilalang ang sinasabi mo? Tanong ni Mang Victor. Hinawakan ni Perla ang perlas. Mula rito ay lumabas ang isang hologram-like na liwanag. Ipinakita ang imahe ni Sirok. Matangkad, gumagapang sa tubig, may kakayahang sumipsip ng lakas at kaluluwa ng sinumang nilalang sa paligid nito. Sirok, ang dating bantay ng karagatan na isinumpa ng mga diwata. Hinanap niya ang perlas sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, alam niyang nasa akin ito. Tahimik ang lahat. Kahit ang mga bata ay hindi makagalaw. Kung hindi natin siya mapipigilan, dugtong ni Perla. Uunahin niya ang perlas pero susunod ang buong baryo. Lulunurin niya ang lahat. Anong dapat naming gawin? Tanong ni Aling Lourdes, halos nanginginig. Tumingin si Perla sa dagat. Ang liwanag sa kanyang mata ay tila ba kumikislap na tulad ng alon. Hindi natin siya kayang labanan sa lupa. Kailangan ko siyang harapin sa tubig. At kailangan ko kayong magtiwala sa akin, gaya ng tiwalang ibinigay ninyo kay Anthony. Tumingin sa kanya ang mga tao. May halong takot, pangamba, ngunit naroon din ang tiwala. Sa bawat buhay na iniligtas ni Perla, sa bawat himala na nasaksihan nila, alam nilang hindi sila pababayaan. Sa gabing iyon, lumubog si Perla sa dagat dala ang perlas. Lumulutang siya pababa sa pusod ng tubig, papalapit sa kuweba ni Anthony, sa duyan ng puso, ang sentro ng kanyang lakas. Doon niya naramdaman ang isang presensyang unti-unting lumalapit. Wala itong katawan, ngunit naroon ang lakas. Naroon ang kilabot. Isang boses ang bumalot sa buong kailaliman. Bata, ibigay mo sa akin ang perlas at liligtas ang inyong mundo. Ngunit si Perla ay hindi umatras. Hawak ang perlas, kumislap ito ng bughaw na liwanag. Sa likod ng kanyang balikat, isang anino ang lumitaw. Anyong si Anthony, tahimik, ngunit malinaw ang mensahe. Labanan mo siya. Sa kailaliman ng dagat, lumutang si Perla. Hawak ang perlas na nagliliwanag ng malaberdeng liwanag, pinapalibutan ng mahinang alon. Ang hangin ay malamig, at ang tubig ay tila ba naging mas makapal, parang dumidilim ang paligid habang papalapit ang isang anino. Sa gitna ng kadiliman, unti-unting sumilip si Sirok, ang sinumpang tagapangalaga ng dagat na ipinanganak sa kadiliman, na nananabik sa kapangyarihan ng perlas. Ang kanyang katawan ay parang usok at tanino, ang mga mata ay pula, na parang naglalagablab na apoy sa dilim. Perla, bulong ni Sirok na puno ng poot. Ibigay mo ang perlas. Ito ang tanging paraan para makatakas ako sa sumpa at maghari muli sa dagat. Ngunit matatag si Perla. Hindi kita papayagang mag-aapi ang dagat at ang mga tao. Sagot niya, hawak ang perlas ng mahigpit. Sa isang kisap, bumagsak ang anino ni Sirok sa kanya. Nangingibabaw ang lakas ng karagatan. Lumubog sila sa tubig. Ang labanan ng liwanag at dilim ay nagdulot ng mga malalakas na alon at unos. Habang naglalaban, unti-unting naalala ni Perla ang mga turo ni Anthony, ang kanyang kabayanihan at pagmamahal sa dagat. Ginamit niya ang kanyang mga natutunan, ang lakas ng perlas at ang kanyang puso upang labanan ang kadiliman. Sa kanyang pag-ikot ng perlas, isang malakas na liwanag ang lumabas at ang anino ni Sirok ay unti-unting naglaho, napipilitang bumalik sa kailaliman na kanyang kinabibilangan. Matapos ang matinding laban, bumalik si Perla sa ibabaw ng dagat, pagod ngunit panatag. Ang perlas ay muling nagningning, simbolo ng kanyang tagumpay. Dumating ang mga tao sa baybayin.
Nililibot si Perla ng mga bata at matatanda na puno ng pasasalamat. Siya ang naging bagong tagapangalaga ng dagat, na may puso ng isang tao at lakas ng isang sirena. At sa bawat pagsikat ng araw, ang mga alon ay kumakanta ng kwento ni Perla at Anthony ng mangingisdang nakapulot ng perlas at ng batang sirenang tumanggap ng hamon upang ipagtanggol ang kanilang mundo. Wakas.